Personal na bumisita si Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary at Government of the Philippines Peace Implementing Panel Chair, Attorney Mel Sinen Sarmiento sa Camp Bader upang inspeksyonin ang implementasyon ng Science for Peace Program, isang inisyatibong gumagamit ng agham at teknolohiya upang suportahan ang normalization process at mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad sa Bangsamoro. Ang news na mula kay Criza Chavez. Ang Science for Peace program ay bunga ng pagtutulungan ng UPAPRO, Joint Task Force on Camp Transformation at Department of Science and Technology sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Framework. Sa presentasyon ng mga programa, ipinaliwanag ni DOST 12 Regional Director Engineer Sammy Malawan at Science for Peace Program Focal Person Dr. Michael Mayo kung paano isinasama ang science and technology sa pagpapatupad ng Bangsamoro Peace Process upang makalikha ng pangmatagalang oportunidad para sa mga dating combatants at kanilang mga pamilya. Ayon sa DOST, naiiba ang Science for Peace program dahil gumagamit ito ng package assistance approach kung saan magkakaugnay ang bawat intervention upang matiyak na ang mga teknolohiyang ibinibigay ay magagamit ng husto, mapapanatili ng komunidad at magbubunga ng pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya. Pinuri ni Secretary Sarmiento ang naturang pamamaraan at sinabing higit pa sa simpleng pamamahagi ng kagamitan ang programa. Anya, ang mga community approach technologies ng DOST ay tumutugon sa aktual na pangangailangan ng mga benepisyaryo habang lumilikha ng mas matatag na kabuhayan at pangmatagalang oportunidad sa Camp Bader. Kabilang sa mga pangunahing proyekto sa Camp Bader ang solar-powered water system na gumagamit ng DOST, ITDI, Safe Waters Technology upang matiyak ang ligtas at sapat na supply ng tubig para sa mga residente. Kaakibat nito ang mga livelihood project tulad ng halal catfish production, Zampen native chicken production at modern bread and integrated food processing. Hindi lamang kagamitan ang binibigay sa mga benepisyaryo, kasama rin sa programa ang technical training, mentoring, enterprise development, financial management, food safety, halal orientation, at tuloy-tuloy na technical assistance upang matiyak ang matagumpay na pangmatagalang operasyon ng mga proyekto. Ayon sa DOST, ang magkakaugnay na implementasyon ng mga proyekto ito ay bahagi ng agham na ramdam framework na naglalayong gawing praktikal at kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na buhay ang agham at teknolohiya. Binigyan din ni Secretary Sarmiento na mahalaga ang integrated approach ng programa dahil magkakaugnay ang mga inisyatiba sa water security, renewable energy, agriculture, livelihood, enterprise development, at edukasyon. Anya, ang ganitong sistema ay lumilikha ng isang ecosystem na nagbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa pag-unlad ng komunidad. Para sa DOST SOC Sargen, ipinapakita ng Science for Peace program na mas epektibo ang pagpapatupad ng magkaugnay na intervensyon kaysa sa mga hiwa-hiwalay na proyekto dahil nagbibigay ito ng kumpletong solusyon na may pangmatagalang epekto sa mga komunidad. Samantala, sinabi ni DOST 12 Regional Director Engineer Sammy Malawan na mas nagiging makabuluhan ang agham at teknolohiya kapag nagiging aktibong katuwang ang mga komunidad sa kanilang sariling pag-unlad. Sa patuloy na pagkikipagtulungan ng UPAPRO at DOST, inaasahang magsisilbing modelo ang Camp Bader kung paano maisa sa katuparan ang tunay na dividend of peace sa pamamagitan ng inobasyon, oportunidad at pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad sa Bangsamoro. Criza Chavez, iMinds, Philippines.